mga magulang ko, mga no read no write din, kagaya ko po. Ako po si Jose Inocencio Jr. Pinanganak po ako sa Alfonso 12, Libacao, Aklan. Nung nasa 3 taong gulang po ang edad ko, umalis po kami ng Aklan, nalipat po kami ng Antipolo, Rizal. At simula po noon, doon na po ako lumaki, nagbinata, hanggang sa napadpad ako muli sa Palawan. Dito na po ako nakapag-asawa, hanggang sa dito na po tumira. Pinagkakakitaan po ng aking magulang, mga paghahalaman lang po, kaingin. Kaya po hindi po ako nakapag-aral dahil sa ganong sitwasyon ng pamumuhay namin. Pangarap ko talaga noon, kahit kunti makapag-aral, pero sa hirap po ng buhay namin nung araw, wala po talagang pag-asa. Kaya po sariling sikap na lang po ako sa buhay. Nakita ko po may nangungulikta ng mga buti. Tinitingnan ko kung anong dapat gawin sa buti ngayon. Nalapit sa akin yung nangungulikta, tinatanong ko. Sabi kong ganun, ano pong ginagawa nyo sa mga buti? Nililinis namin kasi binibinta namin sa nag-ano ng mantika, nagre-repack, ganun ang sabi sa akin. Siyempre dito po sa siksikan may mga taong nakakaangat-angat sa buhay. Pag nakakita ng kagaya kong nangungulikta lang ng kalakal, parang miniminus ba yung aming pagkatao. Yun po yung nararanasan ko lagi nung araw. May nagmumura, may sinasabing hindi maganda, masakit din sa akin dahil sa siyempre yun lang ang kaya kong gawin. Medyo masakit din sa kalooban ko, pero wala rin akong magawa kundi unawain, tanggapin na lang dahil yun naman talaga ako. Noon po nagka-top down ako, dumating po sa buhay ko yung ikukulik. Ang sabi sa akin, meron kaming yung nagsisegregate ng mga basura, kailangan namin yung mga eco-warrior. Tapos para makatulong tayo, sabi niya sa kalikasan. Doon po ako nainganyo na sumali din ng ikukulik at humanga po ako sa mga tulong na ibinibigay sa akin ng ikukulik. Sa mga pangangailangan namin, kagaya ng mga sapatos, pantalon, na mga gwante, sombrero, malaking tulong na po sa akin yung ganong mga inaabot ng ikukulik sa amin. Tapos sa ibang problema po namin, malaki po ang naitutulong ng ikukulik. Naturuan po kami ng ikukulik ng tamang asal at tamang pangungusap. At higit sa lahat, naturuan po kami ng ikukulik ng lumaban ng tama. One of the programs of EcoCollect is empowering informal waste collectors to become community-based impact leaders in addressing plastic pollution in our country. Tatay Jose, an eco-warrior,
is one of the beneficiaries of this program. EcoCollect helps them raise their self-esteem, self-confidence, and sense of pride in capacity building activities such as trainings and other leadership developments. This actually would not come to realize without the help of PEMC, the Republic of Korea, through the Ministry of Fisheries, as well as to our partners like CTNRO, UNDP, through its EU-PH Green Economy Partnership, as well as to the Barangay Local Government Unit of Siksikan. Malaki po ang kahalagahan ng EcoCollect dito sa aming barangay, sa Barangay Siksikan, Puerto Princesa. Dahil unang-una po sa lahat, marami nang natututo about sa solid waste management po ng ating city government. Yung inorganisa nilang mga eco-warriors po na nandito ngayon sa barangay, na ang atin pong layunin ay kung po pwede lang ay lahat po ng household ay maging membro ng eco-warriors para po din sa recyclable materials na ma-segregate po. Yan po yung isang malaking bagay na impact na nagawa po ng EcoCollect dito sa aming barangay. Nagsimula ako sa Kariton, nag-top down hanggang yung mga anak ko na pag-aral ko po, sa napatayo ko yung bahay, 2 motor ang napundar ko, saka yung bahay, saka yung parang yun ang bunga ng mga pangarap ko. Hindi na po ako naliliitan sa sarili ko dahil sa natuklasan at naituro ng EcoCollect sa amin. Hindi na po ako kagaya ng dati na ang tingin ko sa sarili ko masyadong maliit. Sa pangungulikta po ng plastic ay yun ang malaking tulong sa kalikasan at yun po ang naipapamana natin sa sunod na lahi ng natin. Let's help more Tatay Jose and let us help them build a better community.